6 na umaga sa isang Sabado nang ang aking bunsong kapatid na si Maria ay sumalakay sa aking apartment na may 2 higanting maleta na parang siya ang may-ari ng lugar. Ngayon nakatira ako dito, Mom let me, inihayag niya ng natural habang sinusubukan ko pa ring iproseso ang eksena. Kapag nagbanta ako na lumipat sa impyerno kung kailangan ko, tumawa lang ang aking mga magulang. Well, tingnan natin kung sino ang may huling tawa. Hindi ako nag-isip ng 2 beses, inalis ko ang apartment hanggang sa huling kuko sa dingding. Ang pangalan ko ay Aline, ako ay 27 taong gulang at ako ay isang guro sa panitikan sa isang piling pribadong paaralan sa St. Petersburg, ang uri ng trabaho na nagkakahalaga ng paggising ng maaga. Ang mga teenager ay maaaring hindi maiiwasan, ngunit walang mas mahusay na pakiramdam kaysa makita ang kanilang mga mata na magaan kapag natuklasan nila si Dostoevsky sa unang pagkakataon. 5 taon na ang nakalilipas, pagkatapos kong makapagtapos, ginawa ako ng aking ina na isang alok na isang baliw lamang ang tatanggi. Naaalala mo ba ang apartment ni Tia Margarida? Tinanong niya habang naghahain ng tsaa sa kusina, tinutukoy ang parehong pag-aari na iniwan niya ako bilang isang mana. Paano hindi matandaan? Ginugol ko ang kalahati ng aking pagkabata doon, nakikinig sa mga kakaibang kwento ni Charita tungkol sa theatrical bohemia habang nilalamon ang kanyang homemade eclair. Isang 2 silid-tulugan sa isang gusali ng Stalinka na may 3 metro na kisami, mga bintana na tinatanaw ang isang tahimik na patio at, higit sa lahat, isang 10 minuto lamang na lakad mula sa paaralan kung saan nagtuturo ako. Iyon ay kapag ako ay kahina-hinala. Bakit ang pag-upa sa mga estranghero kung maaari kang manirahan dito sa iyong sarili? Nagbabayad ako ng 40,000 robles sa isang buwan sa halip na 50 ang mga singil sa merkado, alok niya, na parang regalo. Sino ang tatanggi sa isang apartment na tulad nito, sa gitna ng Petersburg, para sa presyo na ito? Tinanggap ko kaagad. Sa mga sumusunod na taon, namuhunan ako hindi lamang ang aking pawis, kundi pati na rin isang personal na kapalaran sa puwang na iyon. Save ko ang bawat roble na renovate ng kaunti, solidong sahig na gawa sa kahoy sa halip na murang nakalamina, maingat na repaint ang mga pader, nagbago ang lahat. Dahan-dahang dumating ang mga kasangkapan sa bahay, ngunit may kalidad, isang tunay na katad na sulok ng katad, isang solidong mesa sa kahoy na kahoy, isang kama ng laki ng hari na may isang orthopedic na kutson na humuhubog sa katawan at kahit isang 165 pulgadang ihis para sa aking mga gabi ng pelikula. Ang aking ina ay darating sa panahon upang isyasatin ang pag-aari, tulad ng sinabi niya, at palaging humanga, ikaw ay isang salamangkero, anak na babae, pinuri niya. Pinapatakbo ang kanyang kamay sa countertop ng synthetic na bato sa kusina. Si Tiarita ay maipagmamalaki. Ang nag-iisang outlier sa aking perpektong buhay ay si Maria, ang aking 23 taong gulang na kapatid na babae na nakatira pa rin kasama ang kanyang mga magulang. Ayon sa aking ina, siya ay isa paghahanap ng kanyang sarili na, sa pagsasagawa, ay nangangahulugang natutulog hanggang sa tanghalian na nakadikit sa social media at patag na tumangging magtrabaho. Hindi ko ito mahal sa kanya, ang isang kapatid na babae ay isang kapatid na babae, ngunit palagi siyang dalubhasa sa paggawa ng problema. Nang mailabas ko ang aking card sa pagbili ng mga damit, ako ang nagbabayad ng utang. Kapag nais kong maglakbay sa Sochi kasama ang aking mga kaibigan, nandoon ako para sa tiket. Noong nakaraang taon, siya ay wind hanggang sa makuha niya ako upang magbayad para sa isang iPhone 14 na Pro. Lahat ay mayroon ito, maliban sa akin, panatilihin ko itong matandang 11, siya ay nagtalo. 140,000 robles, ngunit ang kanyang ngiti ay nagkakahalaga ng bawat kopek. Sa mga nagdaang panahon, gayunpaman, ang aming tanghalian sa linggo sa bahay ng aming mga magulang ay napuno ng pag-igting. Patuloy na nagrereklamo si Maria, tinatrato nila ako tulad ng isang bata, anya, kinuha ang kanyang olive salad na nainis. Ako ay 23 taong gulang, gusto ko ang aking kalayaan. Ang aking tugon ay tuyo, kumuha ng trabaho at lumipat. Nahihiya ang aking ama at mabilis na binago ng aking ina ang paksa, pinupuri ang aking trabaho sa paaralan. Ang talagang nakuha sa akin sa aking mga daliri sa paa ay isang pag-usap 2 buwan na ang nakakaraan.
Sumigaw muli si Maria tungkol sa kipersonal na puwang hindi ko gugugol ang buong buhay ko sa aking mga magulang, siya ay pilosopiya. Mahusay. At ano ang plano? Paano ka magbabayad ng upa ng walang kita? Tanong ko. Nagkibit, balikat siya, malalaman ko ito. Hindi ako nagpilit. Palaging iniwan ni Maria ang lahat hanggang sa huling minuto, at, lantaran, hindi ito ang aking problema. Mayroon akong sapat na pag-aalala tungkol sa mga klase para sa EC. Upang maghanda, sanaysay upang iwasto mga panukalang batas na babayaran. Pagkatapos ng hapunan na iyon, nakalimutan ko ito. Ang whining ni Maria ay naging gawain sa loob ng 1 taon. Alinman makakakuha siya ng trabaho o ipagpapatuloy niya ang pag-parasito sa kanyang mga magulang. Samantala, ang aking buhay ay nagpatuloy sa track. Gumising ng 6 oras 30 minuto ng umaga, kape at toast, umalis para sa paaralan sa 7 oras 15 minuto ng umaga, bumalik sa aking pribadong pag-urong. Sa katapusan ng linggo, nagluto ako para sa linggo, binge-watched series o lumabas kasama ang mga kaibigan. Isang mabuti, balansing buhay. Ang apartment ay naging tunay kong tahanan. Ang bawat bagay ay may isang kwento. Ang talahanayan ng kape na naibalik ko pagkatapos mahanap ito sa isang mabilis na tindahan, ang librong puno ng mga libro mula sa aking mga araw sa unibersidad hanggang sa aking mga paboritong nobela, ang hapagkainan kung saan ipinagdiriwang ko ang bawat nakamit kasama ang aking mga kasamahan. Hindi itinago ng aking ina ang kanyang pagmamataas. Ang bawat pagbisita ay naging isang photoshoot para sa social media, tingnan kung ano ang ginawa ni Alain sa apartment ni Tiarita. Maganda ito. Nakatutuwang malaman na pinahahalagahan niya ang aking mga pagsisikap. Sa paglipas ng mga taon na ito, gumugol ako ng higit sa 1,000,000 robles sa mga renovations at kasangkapan, ngunit ang bawat sentimo ay nagkakahalaga. Ito ay ang aking maliit na sulok, ang aking ligtas na kanlungan pagkatapos ng pagod na mga araw na nakikitungo sa mga drama sa teenager. Noong Sabado, natulog ako tulad ng isang anghel. Sa Sabado, pinayagan ko ang aking sarili ang luho na manatili sa kama hanggang 9, nagpaplano ng isang tamad na katapusan ng linggo. Ngunit eksakto sa 6 sa umaga, isang ingay ang nagulat sa akin mula sa aking pagtulog. Binuksan ang pintuan ng harapan. Nanlaki ang mata ko, sumakay ang puso ko na parang sasabog. May isang tao sa loob ng aking apartment. Hinawakan ko ang aking cellphone, nanginginig ang aking mga kamay habang sinubukan kong magpasya kung ano ang gagawin. Tumawag sa pulis? Ito ba ay isang pagnanakaw? Paano kung armado sila? Lumapit ako sa pintuan ng silid, tulugan at sumilip sa pasilyo. Mayroong Maria, na may 2 malaking maleta, na parang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Ano ang ginagawa mo dito? Sigaw ko, galit na pinapalitan ang takot sa loob ng ilang segundo. Umalis ako sa silid sa aking pajama, galit na galit. Maria, nawalan ka na ba ng isip? Ito ay halos nagbigay sa akin ng isang mahirap na oras. Tiningnan niya ako ng isang mahinahon na ngiti, na parang ang pagsira sa isang apartment ng 6:00 sa umaga na may maleta ay perpektong katanggap-tanggap. Kumusta, Alain? Paumanhin na gisingin ka. Sorry. Sabado, 6 sa umaga, nang walang isang tawag sa telepono, nang hindi ko makatok sa pintuan. At ang mga bag? Nagkibit, balikat siya at nagsimulang drag ang mga volume sa loob. Nagpa siya akong lumipat. Walang malaking pakikitungo. Wala pa? Paano ka nakarating dito? Binigyan ako ng aking ina ng susi. Paralisado ako. Binigyan ka ba ng aking ina ng susi sa aking apartment? Tumawa siya, nag-aalis. Sa totoo lang, hindi talaga ang iyong apartment, di ba? Ito si nanay. Siya ang may-ari. Isang chill ang tumakbo pababa sa aking gulugod. Ano ang pinagsasabi mo, Maria? Nang walang pag-aalaga, itinapon niya ang kanyang mga bag sa sala at dumiretso sa aking silid. Ang aking silid, na may malaking kama na handpick ko, ang mga kortina na tumagal sa akin ng 3 linggo upang magpasya. Ito ang master bedroom, napansin niya, na sinusuri ang puwang sa hangin ng isang tao na nakaayos na. Itatago ko ito. Maaari kang pumunta para sa mas maliit. Maliit ito, ngunit sapat na ito para sa iyo.
Binuksan niya ang aking aparador at sinimulan ang pagdaan sa aking mga damit na parabang sila ay kanya. Ito ay tulad ng isang bangungot na hindi ko magising. Sapat na, Maria. Itago ang iyong mga kamay sa aking mga bagay at ipaliwanag sa akin ng diretsyo kung ano ang nangyayari dito. Tumalikod siya ng isang nagliliwanag ng ngiti na parang ipinapakita niya sa akin ang pinakamagandang araw ng aking buhay. Sinabi ni nanay na maaari akong lumipat dito. Sa palagay niya ay oras na para makakuha ako ng kalayaan mula sa aking mga magulang. Maging mga kasama tayo. Hindi ba ito mahusay? Lumubog ang ulo ko. Ito ay kailangang maging isang biro. O isang masamang panaginip na hindi ko pa napagtanto ay isang panaginip. Hindi lamang maaaring itapon ng aking ina si Maria dito, nang hindi sinasabi sa akin na parang ako ay isang huling minuto na panauhin. Sa nanginginig na mga daliri na dial ko ang kanyang numero. 4 na singsing bago siya sumagot, kasama ang slurred boses ng isang taong nagising sa gitna ng isang matulog na pagtulog. Ether, bakit ka masyadong tumatawag? 6 na ng umaga sa isang Sabado. Nanay, dumating na si Maria. Dito kasama ang mga maleta at sinabing pinahintulutan mo siyang lumipat sa aking apartment. Anong kwento ito? Bumuntong, hininga siya, sa paraan na condescending na ginamit niya kapag nagpapaliwanag ng isang bagay na malinaw sa isang 5 taong gulang. Honey, kailangang magsimulang mag-isa si Maria. Ngunit sa ngayon, hindi niya kayang bayaran ang isang lugar para lamang sa kanya. Kaya ang perpektong solusyon ay para sa kanya upang manatili sa iyo. Perpekto para sa sino? Ang aking tinig ay pumutok sa pagkagalit. Nanay, ito ang aking bahay. Hindi mo lamang ma-shove ang isang tao dito nang hindi kumonsulta sa akin. Hindi ito ang iyong bahay, G. Ito ang aking apartment. Ako ang may-ari. Ang mga salita ay tumama sa akin tulad ng isang sampal. 5 taon na akong nanirahan doon. Siya ay namuhunan ng higit sa 1,000,000 sa pagkukumpuni, bawat detalye na pinili ng may pag-aalaga, bawat masigasig na penny. At gayon pa man, itinapon niya ito sa aking mukha na parang wala. Huminga ako ng malalim, sinusubukan kong hindi sumabog. Lahat ng mabuti. Magkano ang babayaran ni Maria? Paano natin hahatiin ang mga bayarin? Tumawa ang nanay ko. Isang magaan na pagtawa na parang sinabi ko lang sa manghang biro sa mundo. Si Maria ay hindi magbabayad ng anuman, di. Ikaw ang magbabayad. Ito ay walang katotohanan. Sumakay ang puso ko. Bakit ko babayaran siya kung hindi ako sumang-ayon dito? Dahil mayroon kang isang matatag na trabaho at naayos na kita. Nahanap pa rin ni Maria ang sarili. Hindi ako naniniwala sa narinig ko. Ito ay kalupitan na nakilala bilang tulong sa pamilya. Ito ay hindi patas. Ang buhay ay hindi maaaring maging malupit. Tumahimik siya ng husto. Sa pamamagitan ng paraan, nag-iisip ako oras na upang ayusin ang upa. Simula sa susunod na buwan, magkakaroon ng 80,000. 80? Nasira ang boses ko. Iyon ang doble kung ano ang binayaran ko. Ang mga presyo sa merkado ay tumaas. Kailangan kong umangkop. Ang 8,000 ay nasa merkado sa kapitbahayan na ito. Maaari akong makahanap ng isang mas mahusay at mas murang lugar. Parang banta iyon. Ang kanyang tinig ay naging nagyayelo. Kung nais mong ilipat, iyon ang iyong problema. Hindi ito banta, ito ay isang katotohanan. Alam mo na ito ay mapang-abuso. Kung hindi mo gusto ito, maaari kang umalis. Si Maria ay mayroon ng 2 kaibigan na interesado sa apartment. Babayaran nila ang 80 nang hindi nagrereklamo. Ito ay tulad ng pagsuntok sa tiyan. Seryoso ka ba? Ganap. Ang tinig na ito ay matatag, hindi maipapahiwatig. Kaya, gumawa ng iyong isip. Ina, hangko ang telepono. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng labis na halos ibagsak ko ang aking cellphone. 5 taon. 5 taon ang lugar na iyon bilang aking tahanan, at ang aking ina ay handang itapon ako tulad ng basurahan para lamang mapabor si Maria at ang kanyang maliit na kaibigan. Nagpakita siya sa pintuan ng kung ano ang aking silid ngayon sa kanya. Kaya, kailan mo dadalhin ang iyong mga bagay sa silid? Gusto kong manirahan ngayon.
Sa lalong madaling panahon. Ang masasabi ko lang, halos hindi marinig ang boses ko. Ginugol ko ang natitirang sabado na nakadikit sa aking laptop, sinaksak sina Sian at Avito na may tahimik na galit. Ang aking puso ay matalo ng ligaw, isang halo ng galit at kahihiyan, ngunit pinilit ko ang aking sarili na mag-concentrate. Hindi ako mananatili doon sa sirko na iyon. Samantala, si Maria ay nakabukas ng malakas na musika sa kung ano ang aking silid, tumawa sa telepono kasama ang kanyang mga kaibigan na gumagawa ng mga plano para sa mga partido na inilaan niyang magkaroon sa aking bahay. Bahay ko. Sa pagtatapos ng araw, nakakita ako ng tatlong mga pagpipilian. Lahat ng mas maliit, lahat ay mas mahal kaysa sa binayaran ko bago ang ultimatum ng aking ina. Ngunit mayroon silang isang bagay na wala na sa lugar na iyon, ang aking paggalang at ang aking kapayapaan. Nag-schedule ako ng mga pagbisita para sa susunod na araw. Kailangan kong lumabas doon ng mabilis hanggat maaari. Noong linggo, nagising ako ng maaga, sa kabila ng bahagya na natutulog. Nag-snore si Maria sa aking kama, habang naghahanda akong manghuli para sa isang bagong bahay. Gumawa ako ng kape sa katahimikan, sinuri ang mga address sa aking cellphone at kaliwa. Ang unang pagpipilian ay isang bangungot. Ang mga larawan sa website ay walang kabuluhan na nagsinungaling. Naamoy nito ang mga sigarilyo, ang kisame ay may mga mamasa, masa na mansa, ang mga dingding ay mukhang malapit na silang gumuho. Ang pangalawa ay medyo mas mahusay, ngunit ang presyo ay astronomya para sa cubicle na iyon. Ngunit ang pangatlo ay naiiba. Isang tahimik na kapitbahayan, 15 minuto mula sa paaralan kung saan ako nagtatrabaho. Ang gusali ay luma, ngunit maayos na pinananatili. Ang may-ari, isang ginang na tinawag na Ludmilava Slievna, tinanggap ako ng isang ngiti at gumawa ng isang punto ng pagpapakita sa akin sa bawat sulok. Ito ay isang apartment sa studio, hindi isang dalawang silid-tulugan na apartment tulad ng iiwan ko, ngunit mayroon itong karakter. Mga sahig na gawa sa kahoy, malalaking bintana na nagpapahintulot sa gintong ilaw, isang maginhawang kusina kung saan naiisip ko ang aking sarili na umiinom ng kape sa umaga. 55,000 isang buwan sinabi ni Lyudmila Vasilivna. Kasama ang isang buwan na deposito ng maaga. Ito ay higit pa sa nabayaran ko dati, ngunit mas mababa sa walang katotohanan ng aking ina. At pinakamahalaga, magiging akin ito. Walang mga hindi ka nais na kapitbahay, walang blackmail ng pamilya, walang pakiramdam na pinalayas mula sa iyong sariling buhay. Kukunin ko ito. Sumagot ako ng walang pag-aatubili. Kailan ako makakalipat? Sa susunod na linggo kung ililipat mo ang deposito sa Miyerkules. Nakipagkamay kami sa parehong oras. Inilipat ko ang pera, nag-sign kami ng isang simpleng kontrata, at isang malaking timbang ang naangat sa aking mga balikat. Sa wakas, ibabalik ko ang aking puwang. Ngunit sa pag-uwi, ang katotohanan ay tumama sa akin tulad ng isang tsunami. Namuhunan ako ng isang kapalaran sa apartment na iyon. Ang pagkukumpuni, kasangkapan, bawat piraso na pinili ng may pag-aalaga, ang bawat pagtitipid ay save ng mga buwan upang bumili ng sulok na sofa, ang hapagkainan, aparador ng silid, tulugan. At ngayon, pupunta lang ba siya upang iwanan ang lahat para kay Maria at sa kanyang mga kaibigan? Walang paraan. Ang mga kasangkapan sa bahay ay akin. Nagtrabaho ako para sa kanila, nagtrabaho ako ng overtime bilang isang pribadong guro upang magbayad para sa bawat detalye. Hindi karapat, dapat si Maria na magmana sa kanila dahil nagpa siya ang aking ina na maglaro para sa kanyang koponan. Sa gabi, nagsimula akong gumawa ng isang plano. Tinawag ko si Gleb na gumagawa ng mga pagbabago. Kaya, nagtatrabaho ka ba sa Miyerkules? Tanong ko. Kailangan kong ilabas ang aking mga bagay sa apartment, ngunit dapat itong maging habang ang aking kasama sa silid ay wala sa bahay. Mga amoy tulad ng drama, tawa niya. Wala kang ideya. Pagkatapos ay tinawag ko sina Lisa at Ilya. Pumayag silang tulungan ako sa mga kahon noong Miyerkules ng umaga. Ang plano ay simple, si Maria ay dating umalis sa paligid ng 10, nakilala ang kanyang mga kaibigan sa gallery o sa isang cave at bumalik lamang sa gabi. Magkakaroon kami ng sapat na oras. Noong Miyerkules, nakakuha ako ng isang sertipiko ng medikal.
Ang pagsisinungaling sa direktor ay nagpahiya sa akin, ngunit ito ay isang bagay na mabuhay. Pinagmasdan ko ang pintuan hanggang sa nakita kong lumabas si Maria, kasama ang kanyang bag ng disenyo at ang mga baso na ibinigay ko sa kanya bilang isang regalo para sa kanyang kaarawan. Sa sandaling lumingon siya sa sulok, tumawag ako ng Gleb. Malinaw na landas. Maaari silang dumating. Dumating muna sina Lisa at Ilya, na may mga kahon at tape. Nagtrabaho sila tulad ng mga makina, packaging, label. Ang sulok ng sulok, ang hapagkainan at upuan, set ng kama, talahanayan ng kape, kahit na ang mga kasangkapan na binili ko upang palitan ang mga luma. Sigurado ka bang kukunin mo rin ang toaster? Tanong ni Lisa, nag-aalangan. Hindi ba sa palagay mo medyo maliit? Binili ko ito. Ang aking tinig ay walang boses na walang pagtatalo. Hayaan siyang gawin sa kusina na mayroon siya dati. Iniwan ko lang ang mga lumang kasangkapan na talagang pag-aari ni Charita, isang lumang aparador at isang damit na naroroon nang lumipat ako. Ang natitira ay akin. Ang koponan ni Gleb ay mahusay. Load nila ang lahat sa truck ng mas mababa sa 3 oras. Tumingin ako ng isang huling pagtingin sa apartment, walang laman ang aking mga gamit. Tila kakaiba, kahit malungkot, ngunit hindi ko ito pinalampas. Lunas lang. Nagpunta ako sa bagong address, kung saan hinihintay na ako ni Ludmila Vaslivna, kasama ang mga susi. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, ngumiti siya. Ginugol namin ang natitirang araw na hindi nag-unpack at nag-aayos. Nanatili sina Lisa at Ilya upang tumulong, inutusan namin ang isang para sa hapunan. Nang bumagsak ang gabi, naramdaman na ng lugar ang bahay. Ang sulok na sofa ay magkasya ng perpekto sa sala. Ang set ng kama ay mukhang mas mahusay sa maliit na silid. Ang enerhiya na ito ay mabuti, nagkomento si Ilya, na nakaunat sa aking sofa na may isang beer. Mas mahusay kaysa sa reality show na naiwan mo. Walang alinlangan. Umiti ako sa unahang pagkakataon sa mga araw. Mas mahusay. Para bang hindi niya ako nakita. Hindi siya ngumiti, hindi siya kumaway, hindi siya gumawa ng anumang kilos na ipinapahiwatig mo. Pagkilala. Ibinabalang niya ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang aayos ng mga blusang may mekanikal na katumpakan, na parang isa pa akong hindi nagpapakilalang customer na dumadaan sa pasilyo. Tumayo ako doon sandali, pinapanood siya. Ang kanyang buhok, na dati ay palaging hindi maikakailatuwid at makintab, ngayon ay nakatali sa isang sloppy bun. Ang kanyang mga kuko, na ginamit upang magtampok ng mamahaling polish ng kuko at masalimuot na disenyo, ay maikli at walang kulay. Ang uniforme ng tindahan isang pangunahing itim na t-shirt at nabalisa na maong na kinabibilangan ng taga-disenyo ay mukhang sport niya nang magkasama kami. Wala nang hangin na ito ng higit na kahusayan, ang kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na ang mundo ay umiikot sa kanila. Sa kanyang lugar, isang pagod na batang babae lamang, na may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na ang murang pampaganda ay hindi maaaring magkaila. Para sa isang segundo, naramdaman kong may awa. Hindi para sa kanya, eksakto, ngunit para sa walang muwang na bersyon ng aking sarili na nagastos na ng labis na enerhiya na sinusubukan upang maunawaan, bigyang, katwiran save ang isang tao na hindi nais na maligtas. Ang isang tao na, malalim, ay laging alam na ang mundo ay isang all-you-can-eat buffet at iyon, maaga pa, darating ang panukalang batas. Tumalikod ako at tumungo patungo sa dressing room. Hindi sa kalupitan, ngunit dahil wala nang masasabi. Ang aming mga landas ay naghiwalay ng matagal na panahon, at ang pagkakataong iyon ay hindi isang paanyaya upang mabuksan muli ang mga sugat, ngunit sa halip ay isang kumpirmasyon na ginawa ko ang tamang pagpipilian. Habang sinubukan ko ang damit, isang matikas, burgundy number na nagtatampok ng aking patayo na postura at madaling ngiti, naisip ko kung paano ang buhay ay may isang ironic na paraan ng paglabas ng mga aralin. Ibinigay ang lahat, ang pinakamahusay na silid sa bahay, ang mapagbigay na allowance, ang walang hanggang pagpapatawad ng anumang responsibilidad. At ngayon narito siya, natitiklop na mga sweaters para sa minimum na sahod, habang ako, ang makasariling kalahating lahiin ng aking ina ay malapit nang magbigay ng isang pag-uusap sa isang pambansang kumperensya, na may isang matatag na karera, isang bahay na nag-iisa, at isang kapayapaan na walang mabibili ng pera.
Sa pag-alis ko sa tindahan, dumaan ako muli. Sa oras na ito, hindi ako tumingin. Hindi sa masamang hangarin, ngunit dahil ang ilang mga kwento ay hindi nararapat na magtatapos, karapat, dapat sila sa isang panahon. At ang minahan ay inilagay na buwan na ang nakalilipas, ang gabing hinarang ko ang mga numero at nagpasya na ang aking enerhiya ay mamuhunan lamang sa mga talagang karapat, dapat. Ang araw ay bumagsak sa bangketa at huminga ako ng malalim, naramdaman ang mainit na hangin na punan ang aking baga. Ang buhay, pagkatapos ng lahat, ay may isang paraan ng pagbabalanse ng mga bagay. At sa unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ko na kailangang gumawa ng anuman kundi masiyahan sa akin. Ang batang babae sa likod ng counter ay bahagya na tumingala, isang mukha na malinaw na hindi ako nakilala. Nababaliw siya sa pagitan ng mga istante, iniiwasan ang anumang kontak sa mata. Dumiretso ako ng diretso nang walang salita. Ano ang sasabihin? Sa wakas ay nagkaroon siya ng trabaho. Ito ay isang hakbang na mula sa huling oras na nakita ko siya, nang magpakita siya sa aking pintuan na may mga maleta, na parang ang aking puwang ay isang emergency hotel. Siguro nawala ang kanyang ina sa kanyang pasensya, matapos ang kanyang mga kaibigan ay hindi nagbabayad ng upa at sinipa siya sa labas ng apartment. O marahil ang baha ng utang na nilikha niya sa wakas ay pinutol ng pamilya ang kanilang allowance. Sa anumang kaso, ang pagtingin kay Masha na nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang sarili ay isang tahimik na tagumpay para sa hustisya. Hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng mga pagkakamali ng ibang tao. Iniwan ko silang lahat, kasama ang kanilang mga pagpipilian at ang kanilang mga kahihinatnan, habang nagtayo ako ng isang buhay kung saan ang aking enerhiya ay hindi pinatuyo ng mga dapat na protektahan ako. Ngayon, mayroon akong isang bagay na hindi nila ako ibinigay, dignidad, kalayaan at isang kapayapaan na hindi mabibili ng walang laman na mga dahilan. Magagawa bang muling itayo ang aming mga relasyon sa pamilya isang araw? Marahil. Ngunit kung makikilala lamang nila ang kanilang ginawa, kung tunay na humihingi sila ng kapatawaran, hindi sa pamamagitan ng mga nasuri na salita, ngunit sa pamamagitan ng mga aksyon na nagpapatunay na naiintindihan nila ang pinsala. Hindi ako magpapanggap na ang lahat ay maayos lamang upang mapanatili ang mga pagpapakita. Ang aking buhay ay hindi isang yugto para sa mga pagtatanghal, at ang aking kapatawaran ay hindi isang tropeo na napanalunan ng pagpilit. Ito ay isang pagpipilian. Gagawin ko ito kung kailan at kung lamang nararapat ito. Hanggang doon, ang pintuan ay nananatiling bukas lamang sa mga gumagalang sa aking itinayo nang wala sila.